asset at iba pang mga ari-arian, kayamanan o biglang pagyaman ni Harry Roque, ang isa sa mga tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte at isa sa mga matinding bumanat kay Pangulong Marcos at sa ating kasalukuyang pamahalaan. Ngayon, sinisilip na po ng Kongreso ng Quad Committee ang kanyang mga kayamanan. At isa sa mga nagtatanong sa kanya ay si Congresswoman Jinky Luistro, isang magaling na abogado sa 19th Congress. Pakinggan nyo ilang bahagi lang ng mga pagtatanong tungkol dun sa kanyang mga asset or mga negosyong pinasok. Mr. Chair, I wish to invite the attention of our resource speaker to these two documents, notwithstanding the fact that there was a trust agreement between Percival Ortega and attorney Harry Roque, notwithstanding the fact about the agreement among the family. May I know what mode of transfer was used for the spouses Roque to be able to transfer it to the name of Percival Ortega? In the form of a trust, all of us executed trust agreements to Percival Ortega because he will be eventually the one to divide amongst us the property, also pursuant to what the judgment of the estate court will adjudge. May we direct the resource speaker, Mr. Chair, that we be furnished with a copy of this trust agreement? Mr. Chair, with all due respects, this is a legislative inquiry on POGOs, and I think it has become too personal already. Mr. Chair? I will submit a copy of the deed of sale of the property to show that the money that we used to acquire the property in Bataan was legitimately sourced and did not come from POGOs. But I think family matters should be left alone already, especially since, as I said, there's also settlement of estate in process. No? I just would like to... Ang sinasabi ni Harry Roque, kung pwede raw huwag isama yung isyong pampamilya. At sinasabi niya walang kaugnayan sa income sa Pogo. Pero dahil nga po siya ay dating opisyal ng pamahalaan at na pinagdududahan ng komite na siya may mga kayamanan na posible may kaugnayan sa Pogo operation na illegal. Kaya ayaw niyang ipabanggit. Pero hindi po pumayag itong Congresswoman ng lalawigan ng Batangas yan sa kanyang gusto. At iginiit pa rin na talagang dapat ay kanyang ipaliwanag. Pakinggan niyo ang pagpapatuloy po ng question and answer between Roque and Congressman Luistro at saka ni Chairman Ace Barbers. Is the issue of materiality. I answered questions on source of funds to prove it did not come from Pogo. Because we sold 1.8 hectares which is a commercial property in Multinational Village, Parañaque, which I felt was material to this inquiry. But to inquire now even on family trust affairs, I think it's too much already. I think I have shared what the committee should know, that we had funds to acquire the land and legitimately sourced through a sale transaction which is duly documented, and I will submit a copy of the said document, including also a copy of the zone evaluation in the area to indicate at least minimum price by which we sold the 1.8 hectares. With all due respects, Mr. Chair. Mr. Chair, maaray na siya. Movement, with all due respect to the resource speaker, but I insist that we provided with the mode or the instrument that was used in the transfer of the shareholdings from spouses Roque to attorney Percival Ortega. I wish to go back to our previous committee hearings, Mr. Chair. We have established a number of circumstantial evidence already, which, when taken together, will lead to one reasonable conclusion that our resource speaker has connection to Lucky South 99. No. At first, I was surprised by the sudden increase of the assets of Biancham that is coming from 125,000 to 3 million, and then in 2018 to 67 million. Wow.
And now, 3 million Mr. Chair, to 67 we've million. seen a sudden Bigla nga. change in the name of the shareholder or the stockholder of Biancham, formerly from Spouses Roque and now to Attorney Percival Ortega. I wish to rule out, to verify, Nako. ito po bang mga movement ng pera na ito? After all, he is the one who mentioned na hindi ito galing sa Pogo. Let the Quad verify kung saan nga nanggaling ang mga perang ito, Mr. Chair. So, napakatindi ha. Yung 3 million naging 67 million. Pinipilit po ni Harry Roque, walang kaugnayan ang mga pera sa Pogo dito sa mga negosyong kanyang pinasok sa Bataan at sa Parañaque, yung mga property niya at iba pa. Pero yung biglang paglaki ng pera nung panahon na may Pogo, yun ang pinagdudahan at ini-insist po ni Congresswoman Jinky Luistro na nakakaduda kung saan galing ang pera. Pero halos na nakinig naman nyo, nagmamakaawa na si Harry Roque na kung pwede, huwag isama yung family issue tungkol sa mga property. Hindi ho talaga pwedeng hindi isasama yun. Kaya nga doon sa unang portion dyan, pati yung income at kung saan konektado ang kanyang asawa na Bolgate, yung pala board of director ng Pag-ibig. So malit lang ang income doon. Pero bakit bigla silang maraming property at kayamanan? So, ayan po, nahukay na lahat. Ang mga posible na maaaring legal o illegal na kung saan nanggaling itong mga transaksyon ito. Pinipilit po ni Harry Roque, walang pera galing sa Pogo. Pero sabi ni Congresswoman, bakit may mga ganyang amount? Saan galing yan? Ayun yun. So, bandang huli po dyan, hiniling na ni Congressman Luistro na isumite ang Statement of Asset and Liabilities Record noong nakaraang mga taon na siya ay nasa gobyerno. Okay? Para malaman ng committee kung paano ang income at volume ng pera. Pero may sagot niya si Roque na parang hindi nagustuhan ng committee. Sabi niya, mula nung ako ay magtrabaho ng nakalipas na maraming taon, isusumiti ko yung aking salin. Ay, hindi naman yun ang hinihingi, ba't naman gano'n ang sagot? So, yung ingay at mga batikos, mga matinding kritikong ginagawa, pang batikos ni Roque sa ating gobyerno, ay ito ngayon, siya ngayon ang nasisilip. Na lumalabas siyang maraming dapat ipaliwanag, hindi ang gobyerno na kanyang binabanatan. So, maging aral ito sa mga kritiko ng gobyerno, bago kayo bumanat, tingnan ninyo, malinis kayo. Malinis ang inyong hanap buhay, malinis ang inyong binabayarang buwis, at malinis po ang inyong pagkatao. At kaho hindi yan nalinis at dumating sa ganitong usapin ng investigasyon, talagang pati ho personal na bagay, hindi ho talaga makakawala yan in aid of legislation. Magkano income mo, magkano binabayarang buwis, saan galing ang pera, at ano yung legal o posibleng illegal na hanap buhay. Yan ang nangyari. Magagaling po yung mga congressman Sabi ko nga, huwag nang magagalit ang mga senador. Sa tingin ko sa aking mga pagsubaybay dito, maraming magagaling na mga abogado at congressman kumpara sa ibang mga senador. Wala tayong magawa doon. At dito lumulutang po yung nasa puso at seryosong investigasyon. Si Roque ay nabawasan ng pangil at kasalukuyan pa nga po na-contempt na nga yan, pinakulong na nga sa pagsisinungaling. So, ewan ko kung magbabago yan after nitong mga hearing na ito ng kababatikos sa gobyerno. Dahil siya mismo, marami pala siyang dapat na ipaliwanag at itinatanong sa kanya ng Quad Committee.